Pang-abay at mga panuring. Pang-abay. Sa tradisyonal na pagpapakahulugan ng pang-abay ay nagbibigay buhay sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. May dalawang uri ang pang-abay. Una, ang enclitic. Pangalawa, ang pang-abay na naglilipat posisyon. Ang mga enclitic, may iba't ibang enclitic o kataga sa Pilipino na karaniwang nakikita pagkatapos sa pangungusap ng unang salita. Iba't ibang halimbawa ng mga enclitic: daw, raw, din, rin, ho, lamang, lang, po, pa, nga, sana, yata at muna. Sunod naman ay ang pang-abay na naglilipat posisyon. Ito ang mga pang-abay na walang tiyak na posisyon at nakikita sa iba't ibang bahagi ng pangungusap. Una, pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon na may mga salitang kataga lamang nagsasaad sa panahon. Sumasagot ito sa tanong na kailan at gumagamit ng mga pananda. Una, pamanahong pang-abay na may pananda. Ang halimbawa nito ay, hindi na raw darating ang Pangulo sa samahan. Ang ginamit na pananda dito ay ang na. Sunod naman ay, ang damit pangkasal ay hindi pa natatapos ng mananahi. Ang ginamit na pananda dito ay ang pa. Nangangahulugan ito na ginaganap o gaganapin pa. Sunod naman ay ang pamanahong pang-abay na walang pananda. Ang halimbawa nito ay kahapon lang ay nandito sila. Dumating sila kanina, palagi rito sila Junior, araw-araw sila rito. Pangatlo, pang-abay na pangalang pangdiwa. Ito ay ang mga pangalang pangdiwa na ginagamit sa pagsusuri ng panahon. Ang halimbawa dito ay ang pagkaalis niya ay siyang pagdating ko. Pangalawa, puputulin niya ang nabaling sanga pagkakain. Pang-apat, pinalalawak na pang-abay na pamanahon. Ang mga pang-abay na may pananda ay maaaring palawakin pa sa pagdaragdag ng salita tungkol sa bahagi ng araw. Halimbawa, umalis siya kaninang umaga. Pangalawa, kahapon sila dumating. Bago tayo magpatuloy sa talakayan klase, suriin kung saan nabibilang ang sumusunod na pang-abay na pamanahon. Sunod naman ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tinatawag na parirarang sa kumakatawan ito sa kung saan ginagamit ang kilos at sumasagot sa tanong na saan, kabilang ang sumusunod na mga halimbawa. Una, sa plus walang panandang pangalan. Ang halimbawa nito ay, kumain siya sa kantina. Saan ba siya kumain? Sa kantina. Pangalawang halimbawa naman ay, sa lalawigan siya pumunta. Saan ba siya pumunta? Sa lalawigan. Pangalawa, sa plus panghali-paari. Ang halimbawa nito ay, gwardiya siya sa aming tanggapan. Saan ba ang pang-ari dito? Sa amin. Pangalawa, sa aming paaralan siya nagtatrabaho. Saan ba siya nagtatrabaho? Sa aming paaralan. Pang-anim, pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano ginagawa ang kilos at sumasagot sa tanong na paano. Ginagamitan din ito ng katagan ng nangangahulugan ng pamaraan at pagkaganap ng kilos. Una, ng plus pang-abay. Ang halimbawa nito ay, nagsasalita ng banayag ang guro. Pangalawang halimbawa, lumakad ka ng dahan-dahan. Pang-angkop na nang. Halimbawa, siya ay umaalis na umiiyak. Paano ba siya umaalis na umiiyak? Naglalakad ng nakapayong ang dalaga. Paano ba naglalakad ang dalaga nakapayong? Ang karaniwang pandiwa ay ginagamit ding pang-abay upang palinawin pa rin ang paraan ng pagkaganap ng pandiwa binibigyang turing. Halimbawa naman ay, nagmamadaling sumakay ng kotse ang magnanakaw at mabilis na nakatakbo. Pangalawa, bubulong-bubulong na pumanaog ng bahay ang ina. Pang-abay na panangge at pang-ayon. Ang panangge ay kataliwas ng pang-ayon. Ang pang-abay na panangge ay nagsasaad ng pagtangi tulad ng hindi, wala, ayaw. Samantala, ang pang-abay na pang-ayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon tulad ng oo, tunay, totoo, talaga, wala.
Ang halimbawa naman ay, oo, tatanggapin ng Pangulo ang ating paanyaya. Pangalawa, totoo bang kahapon dumating ang iyong ina? Sunod naman ay ang pang-abay na pang-agam. Ito ay nagpapahayag ng di katiyakan sa kilos na ipinapahayag ng pangdiwa, pang-uri at gayon din ng pang-abay tulad ng tila, marahil, wari, baka, yata, siguro. Ang halimbawa naman ay, oo, tatanggapin ng ating paanyaya. Pangalawa, hindi yata ako sasama sa iyo. Pangatlo, totoo bang kahapon dumating ang iyong ina? Ang sunod na tatalakayin natin ay tungkol sa mga panuring. Mga panuring. Ang mga panuring ay mga salitang nagbibigay turing sa larawan at iba pang salita upang lalong maging mabisa ang pahayag. Pang-uri. Ang mga pang-uri ay nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Maaari itong salitang ugat at panlaping makauri. Una, tungkulin ng pang-uri. Pang-uring nagbibigay turing sa pangalan. Halimbawa, kapatid niya ang marahil na batang naliligo. Pangalawa, magtatagumpay kamay ang mapagpalang kamay. Pangalawa, pang-uring nagbibigay turing sa panghalip. Ang halimbawa nito ay, tayong mahihirap ay dapat magkaisa. Pangalawa, kayong mapagkumbaba ay malapit sa Panginoon. Pangatlo, kaming mapagmahal ay mga taong tapat. Pangatlo naman ay pang-uring maaaring paksa sa isang pangusap. Ang halimbawa nito ay, ang masisipag ay nagtatagumpay. Pangalawa, ang malulusog ay mahilig sa mga laro. Pangatlo, ang mga matitipuno ay nakatayo sa harap. Pang-apat naman ay pang-uri maaring isang kaganapan, pansimuno ng isang pangungusap. Ang halimbawa nito ay, malulusog ang mga bata. Pangalawa, mabango ang kaniyang damit. Pangatlo naman ay, sunog ang kaniyang sinaing. Panglima naman ay, pang-uring maaring nagsasaad ng bilang sa salita binibigyang turing nito. Ito ay nagsasaad ng mga bilang. Ang halimbawa nito ay, ang dalawang turista ay pawang Amerikano. Pangalawa, 12 sundalo ang nagtagumpay sa digmaan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, suriin ko saan nabibilang ang sumusunod na tungkulin ng pang-uri. May 15 minuto kayo na sagutan ang mga sumusunod. Sunod naman ay palamang na pagtutulad. Ang paghahambing kapag nakahihigit sa isang pinagtutulad, ito ay ginagamitan ng mga katagang mas higit na at may katuwang na kaysa, sa at kay. Ito ang halimbawa ng palamang na pagtutulad. Mas malinaw kaysa, lalong matibay kaysa, higit na matalino kaysa, higit na mahusay kaysa. Magkatulad na paghahambing. Ito ang mga uri ng paghahambing na ginagamitan kung pataas o pareho ang mga pinagtutulad. May mga panlaping ginagamit gaya ng masipag, magkasing at magkakasing at sing. Ang mga halimbawa naman nito ay, magkasing ganda, magsimputi, katulad, kasing haba, magsintapang, magkasing tangkad. Pahambing. Ginagamit ito kapag may pinagtutulad o pinag-iiba. Ito ang pang-uring ginagamit sa pagtutulad ng dalawang tao, bagay, lunan o pangyayari. Ang halimbawa naman nito ay, maraming pera ang mga bata. Pangalawa, pagkatataas ng mga suha. Pangatlo, magkasing ganda ang nanalo sa paligsahan. Ang sunod naman ay kaantasan ng pang-uri. Ang pang-uri ay naantas ayon sa paraan ng paghahambing. Ito ay katangian ng pang-uri na ikinaiiba sa ibang salitang panglalaman. Unang antas ng pang-uri naman ay ang lantay. Sa antas ng pang-uri, ito'y walang kahambingan nagaganap. Lisa lamang ang tinutukoy, maaaring salitang ugat
at panlaping makauri. Ang halimbawa naman ay siya ay matapang. Pangalawa, siya ay maganda. Ang sunod naman ay may lapi. Ito ay pinagsamang panlapi at salitang ugat. Ang mga halimbawa naman ito ay ma plus ganda equals maganda. Ma plus sipag equals masipag. Napaka plus dulas equals napakadulas. Ang sunod naman ay inuulit. Ang salita ay maaring inuulit ng buo o inuulit na ganap. Maari ring bahagi lamang ng isang salitang ugat o tinatawag na partial na pag-uulit. Makikita niyo dyan ang mga iba't ibang halimbawa ng inuulit na ganap at partial na inuulit. Ang sunod naman ay tambalan. Ang pang-uri ay tambalan kung ito ay binubuo ng pinagsamang dalawang salita. Ito ang mga halimbawa na sumusunod ng tambalan. Halimbawa, ngiting aso, pusong bakal, kapus, palad. Ang sunod naman ay kailanan ng pang-uri. Ang pang-uri ay may iba't ibang kailanan tulad ng isahan, dalawahan at maramihan. Una, dako tayo sa isahan. Ang pang-uri ay isahan kung nagsasaad ito ng isang bilang ng salita binibigyang turing o nilalarawan. Ang halimbawa nito ay siya ay masipag. Ang sanggol ay malusog. Ang mag-aaral ay matalino. Ang lahat ng halimbawa ay binibigyang turing lamang ng isang tauhan. Sunod naman ang dalawahan. Nasa kailanang dalawahan ang pang-uri kung ito'y nagbibigay turing sa dalawa. Makikita niyo sa ibaba ang mga halimbawa na ang lahat ng halimbawa ay para sa dalawang tao lamang. Ang panghuli naman na kailanan ng pang-uri ay ang maramihan. Makikita natin kung pang-maramihan ba ang pangungusap kung ito ay nagsasaad sa 3 o 4 na mga tauhan.